Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Heute werde ich meinen Nachbarn interviewen. Please like and subscribe. Yan. Hello guys! Ayan, kasama ko yung kapitbahay ko ngayon. Ayan. Kapitbahay, Nachbarn. Pakilala ka naman. Sino ka ba? Hallo, mein Name ist Raboni. Sie können mich Boni nennen. Wow, Deutsch, German. Ginalingan naman ng kapitbahay ko. Pati ka muna, baka may gusto kang batiin. Hello po pala sa family ko sa Cubao, tapos mga kamag-anak ko po sa Romblon. Ayan, ako rin po, batiin ko rin po yung ilan pong subscribers na na sumusuporta sa akin. Sina VJD ng Leipzig, Germany, kay Julianne Melchor ng Toronto, Canada, at kay Need Lovers ng New Zealand. Ayan. So, ang topic po natin ngayon ay Anpasong Lehrgang. Bonnie, ano ba ang Anpasong Lehrgang? So, Anpasong Lehrgang, in English, no, adaptation course, no. So, lahat ng mga foreigners na katulad ko, mga Pilipino, they have to go Anpasong Lehrgang, o yung sinasabi na you have to adapt in their system. So sometimes it will took like 1 year or less than a year, pero sa employer ko, no, we took it for like we took it for 1 year. Yeah. Oo, kasi may mga kami dito, may mga kakilala kaming nurses din na mga kaibigan namin na kumuha ng Anpasong Lehrgang, nasa 4 months lang, 6 months. Pero yung dito sa amin, sa lugar namin, umabot ng ng 1 year. Ano bang mga possible reason bakit 1 year yung natin, Anpasong Lehrgang? Kasi una, depende yan sa state or sa place na mapupuntahan mo. Kasi like here sa Dresden, sa employer namin, talagang nakaprogram talaga na for 1 year yung adaptation course namin. Kasi nagkataon na 3 branches or 3 area yung pinag-dutyhan namin. Pero for some areas, no, sa mga ibang kakilala, it took like lang for 6 months or less than pa nga. Then they have to take the exam na. So, ang mga possible reason guys, yung employer, yung state, o yung experiences natin sa Pilipinas. Meron kaming mga kakilala na nurses na pagdating nila dito sa Germany, nurse, na sila kaagad, registered nurse na sila kaagad. Tulad nung mga kaibigan natin sa sana ngayon? Sa Badsalsungen. Badsalsungen, yan. Pagdating nila dito, nurse, na sila kaagad, registered nurse. Pero may mga kasamahan din sila na nag-take ng exam. It takes din ng 6 months yata, kung di ako nagkakamali. Yan, 6 months. Tapos, iba kasi usually, isa sa mga qualification nila para maging registered nurse ka na rin, no, is kailangan at least 10 years of experience at depende rin sa area na pinanggalingan mo. Especially pag special area like OR, oncology, ER, ayun, nakaka-qualify sila kaagad na maging registered. Pero hindi lahat ha. Iba-iba rin. Depende sa state. Ayan. Bonnie, bakit nga ba Germany? Germany kasi actually hindi naman talaga siya yung first choice ko. Ang dami-daming bansa. Bakit Germany? Kasi when I was in the Middle East, no, sabi ko I really wanted to go to a country na sana magiging comfortable na ako kaagad, which is una sa lahat, syempre gusto ko sana yung communication magiging madali. Sabi ko kasi sino ba naman ang hindi gusto sa English speaking country, pero ito yung nagbigay sa akin ng opportunity kasi sa mga past years, no, I'm trying to take IELTS pero medyo kinakapos lang ng konti. Pero itong Germany kasi, no, una sa lahat, libre siya, wala kang gagastusin. Tapos, ayun, nakuha ko siya kaagad, 1 take lang. Wow! Adi, mas magaling ka! Kasi, ang IELTS, na natin yan, bata pa lang tayo, marunong na tayo mag-English, German language ka. Ilang buwan ka ba nag-aral ng German language?
Di ba? Almost 8 months. Oh, di ba? Tapos na one take mo. Di iba. Pero siguro in ano na rin, no? In God's time na rin talaga na baka talaga para sa akin to. So, ayun. O baka mas marami kang effort. No? Siguro. Mas marami kang effort sa German language mo. Ayun. Nabanggit mo na 1 year yung tinagal ng Anpasong Lergang mo. Hindi ka ba lugi sa sahod? Kasi, syempre, Anpasong Lergang, hindi ka pa registered nurse. Ano ka pa lang, assistant nurse, nursing aide. Yeah. So, hindi ka naman ba nalugi sa mga panahong yan? Actually, no, kung tutusin, mas mataas ang sahod ko dito kahit assistant nurse pa lang kumpara sa Middle East. Saka sa Pilipinas, malayo? Oo, sa Pilipinas, lalo na malayo. Siguro nasa tao na rin kasi yan kung paano sila mag-ipon, no? Paano nila ibabudget yung kanilang mga gastusin. So, para sa akin, so far, hindi naman ako nalugi. At saka, okay lang din sa akin na magsimula muna as a assistant nurse para wala sila muna masyadong expectation. Mahirap kasi yun na pag nalaman kasi nilang registered ka na sa bansa nila, no, medyo mabigat yung responsibility. So, parang sinasabi mo na medyo hayahay ka pa? Oo, medyo hayahay pa ako, no? Medyo, mas okay, mas hindi mabigat yung trabaho. Hayahay in terms of work? In terms of work, no? Wala masyadong responsibility. Yeah. Agree ako dyan. Ito, yan. Pag-usapan natin yung advantage at disadvantage ng Anpasong Lergang. Meron ka bang naisip na advantage muna? Siguro yung advantage lang, no? Yung advantage lang na Anpasong Lergang, yun nga sabi ko, no? They will give you time to learn. Lalo na kasi na, aminado ako na hindi ko masyado pa talaga, kumbaga hindi mabilis para sa akin matutunan yung German language kasi sobrang hirap niya, no? Tsaka, yun nga, kung advantage, no? So, advantage. Yun nga, no? Parang, no, kahit paano makakapag-adapt ka kaagad sa sistema nila kasi they will give you more time. Ang disadvantage lang naman kasi is kung nagmamadali ka na mataas ang sahod mo, yun, maghihintay ka. Pero, sa situation ko, hindi ako nagmamadali. Kasi ayoko naman na tawag dito, yung parang, gusto mo ura-urada na tumaas ang sahod mo pero hindi mo naman kayang gawin yung trabaho. So, doon minsan napapahamak yung mga nurses. Okay. So, di ba nabanggit mo na siya, adaptation course siya. So, meron din siyang practical exam saka oral exam. Yeah, same lang din naman dun sa sa Katniss Proofung, no? Wait, ano pala yung Katniss Proofung? Baka malito sila. Yung Katniss Proofung kasi, parang yun din yung parang examination dito, pero it will only take like, pinaka-maximum na yata is, mostly naririnig ko is 6 months, 3 to 6 months, pero pinaka-mabilis is 2 to 3 weeks, like yung kabahay ko, si Brian, na pagdating niya dito, 2 weeks lang, pinag-exam na siya kagad, which is mas mahirap. So, pwede natin yan isama sa advantage, no? Kasi we have, time to review, time to study. Yeah. So, hindi siya agad-agad na katulad nung sa Katniss Proofung na sabihin natin 2 weeks, 3 weeks, tapos exam na sila kaagad. Tsaka, doon talaga, marami talagang nakakapag second take. Kasi talagang mahirap pag hindi ka talaga sinerte. Lalo na pag napunta sa'yo yung topic or yung exam mo is medyo hindi ganun kadali ipasa. Unlike kasi sa Anpasong Lergang, habang nag-work ka, habang nag-aaral ka, mahabang time pa for preparation. So, usapang practice practical exam. Paano yung practical exam sa Anpasong? Sa employer namin, sa hospital namin, based sa experience ko, papipiliin ka ng pasyente, pero sa iba, alam ko, hindi. Depende rin talaga yan sa sa clinical instructor mo. So sa akin, nagkataon na ako pinapili ng pasyente. Syempre, pinili ko yung dapat cooperative yung patient. Tapos, hindi ganun kakomplikado. Kasi, I take my examination sa rehabilitation area. So mostly mga pasyente ko lahat ambulant na. Kumbaga nakakapag self-care na. So, ayun, tapos kailangan mong i-present yung case niya, then titingnan ka habang after ng presentation ng case niya,
kailangan mo pumunta sa pasyente, ibigay mo yung regular care, kung ano yung mga routine niya, then titingnan nila, no, nag-o-observe sila. So, during my exam, may dalawang clinical instructor, titingnan kanila, wala silang sasabihin, kumbaga meron lang silang checklist, tapos, kasi ang comments niyan is after na, kasi doon nila malalaman kung papasa ka or hindi. Oo. Ano yun, para ka lang ding normal na nagjo-duty, no? Para ka lang nagjo-duty. From papasok ka ng endorsement, endorse mo sa dalawang proofer, examiner, i-present mo nga yun na yung presentation para ka nag-endorse, tapos pupunta ka sa pasyente, kung paano mo alagaan yung pasyente, magbigay ng gamot, mag-inject, lahat na mag-corpor plige, yan. Yan, yung mga, mga morning routine. Morning routine. Sama nila yung medication, pati pagpapakain. Tapos explain mo rin sa kanila, kunwari may mga ginagawa kang mga prophylaxe, no? Kung mga rationale. So, every intervention, kailangan mong i-explain bakit mo ginagawa yun. So, hindi rin ganun kadali. So, ang galing mo kasi hindi ka nag-i-English noon. Siyempre, hindi ka rin nagtatagalog. German lang talaga, hindi ka Tagalog, no? Dumudugo na ilong mo noon. Actually, parang paano, ginawa ko rin kasi that time, no, sabi ko hindi ako magmamadali. Sabi ko, I'll take my time para hindi ako mabulol o yung, alam mo yun, parang ma-mental block. Kasi pag inuna ka ng kaba, no, sabi ko kasi, kailangan may pasa ko siya one time lang. Para kahit pa paano, yung, iintindihin ko na lang yung sa school. Ay, tama. Yung sa school naman, doon na yung oral exam, yung Mundlishen. Oral exam, yan yung Mundlishen, no? Explain ko na rin. Siyempre, dun sa school, no, bibigyan ka kasi ng certain diseases o mga sakit, and then, depende kasi yan kung ilan kayo sa classroom. No, nagkataon kasi na 12 kami sa classroom, so 12 na tema. So, ayun, no? Bale, during the exam, pabubunutin ka. Hindi mo alam yung mga tema? Ano yun? Crampo mo? Mga tema. Mga sakit yun, di ba? Yung mga tema na binigay sa amin is, myocardial infarction, diabetes mellitus, Parkinson's syndrome, enterostoma, ano ba? Stroke, yung stroke. Ano ba ang Deutsch ng stroke? Apoplex, Schlaganfall, yeah. So, yan yung mga medyo mahirap. Meron din, yung madali lang, yung cataract, myoma, ayan. So, yun, pag sinerte ka, appendicitis, yun. Ano yan, parang din, yung sa exam ng mga nag-Cantonese proofing, yung mga topics diba, nakabaliktad. Hindi mo alam. Yeah, mini mo ka lang, no? Maswerte ka, samahan mo ng dasal. Tapos, ayun. Tapos may mga question. Questions may siya, di ba? Mayroong bibigay sa'yo na yung sakit, no? Merong situation. So, babasahin mo yun. Bibigyan ka ng almost like 20 minutes. Tapos may 20 to 30 minutes, no? Kasi sabi sa akin 20 minutes. Okay. Tapos, then meron kang empty paper. Then you have just to write all your answers, no? Pwede mo naman kasing dalhin yun after mong kumbaga, maintindihan yung situation, then proceed ka sa next room, then doon kanila talaga gigisahin. No? Kumbaga, bawat walang English yan, Walang English talaga, no? Ano lang talaga, German language lang. Dire-diretso. Galing. Ikaw na! Galing naman. Tapos napasa mo naman, di ba? Oo, napasa ko, no? After 1 year. Imagine, ang tagal. Tapos, naipasa, di ba? Ang saya. Ayan. Congrats. Ayun. So 1 year, may naman? May naipon naman ba? May naipon naman ako. Kasi, no, syempre actually, yung gastos naman kasi din sa ibang bansa, same lang din pag talagang, kasi iniisip nila pag nasa ibang bansa, malaki ang naiipon. Pero, syempre, yung quality of life din sa Europe kasi medyo mataas. So, kailangan talaga magaling ka lang mag-budget. So far, nakakaipon naman. So far, may ipon din. Ako din naman. Meron din naman. Grabe naman, 1 year, wala tayong ipon. Kawawa naman tayo. O yan. So far, okay ba na maging nurse dito sa Germany? Sa tingin mo? Sa tingin ko, okay naman siya, no? Siyempre, I'll state on my condition, no? Or situation pala.
Kasi dito dito talaga may work-life balance. Talagang nakikita ko na pinahalagahan nila yung mental health ng mga workers nila. No, unlike kasi sa Middle East, talagang trabaho, no? Minsan sa isang araw trabaho and then uwi ka na, magluluto, then matutulog ka na, then kinabukasan another laban na naman sa buhay. Pero dito, I can say na talagang nababalance ko lahat. No, Saka yung gusto natin dito yung pause Oo, yung break. sobra yung break kasi nila dito, importante sa kailang break time. Kailangan talaga may isang oras o 30 minutes, no? Kailangan di mo talaga sila pwedeng guluhin. Kasi para maiwasan yung burnout. Kasi importante sa kanila yun eh. Sabi nga nila, highlish daw, meaning holy daw yung kanilang break time dito. So, ayun, no? Tawag dito, kahit papaano, nakakapag-relax yung mga nurse. Yan. #pause tayo, guys. #pause. Ayan. Tapos, eto, last na tanong na lang. Hindi pala tanong. Anong mapapayo mo sa mga nurses, future nurses na gustong magtrabaho dito sa Germany, dito sa Deutschland? Anong mapapayo mo sa kanila? Siguro una sa lahat, they have to love the language. Kasi yung struggles talaga ng mga nurses dito, no, kahit sinong tanungin mo, communication talaga. Lalo na pag mga doctor's order o kaya sa telephone, no, pag talaga wala kang maintindihan, talagang sira yung buong routine. Kasi when you love the language, magiging madali sa yung adaptation sa pag-work sa Germany. So, sa tingin ko, communication, ano pa ba? Siguro pakikisama, no? Pakikisama, yes. Importante yung pakikisama. Kasi kahit naman anong galing mo, siguro kung hindi ka marunong makisama, mahihirapan ka pa din, no? Na, kumbaga, matapos mo yung isang araw. Tama. Pakikisama sa mga colleagues, sa mga doktor, sa lahat, pati sa mga cleaner, lahat, dapat marunong tayo makisama. At mahabang pasensya sa mga pasyente. Yan. Tapos, ano pa bang magandang ipayo sa kanila? Maganda rin ipayo yung lakas ng loob. Oo, kailangan talaga. Kasi hindi naman lahat ng lalo sa mga hindi lang sa mga nurses. First-timer. Sa mga first-timers, no? Talagang, ako kasi napagtibay na talaga ng panahon, no? Ilang years din ako sa Middle East. Tapos pagdating dito, medyo na culture shock nga ako dahil mas mabait talaga sila dito. Wala akong masabi, no? Hindi mo kailangan sumigaw, magmadali, lahat nakakapaghintay, no? May time lang talaga na kailangan talaga yung, kumbaga, yung rush ba? Yun, doon. Pero most of the time talaga, marunong silang maghintay. Ayun guys. Sabi niya, communication, pakikisama, at lakas ng loob. Yun lang naman. Maraming salamat, Bonnie, sa iyong time at pag-share ng iyong experiences dito sa Germany. Meron ka pa bang gustong batiin, sabihin, or follow, ganyan? May social media ka ba na gustong i-promote? Wala naman. Wala naman. Pero tawag dito? Wala naman. Wala naman. Ayan, babay na tayo. Maraming salamat po sa panonood. Bye! Ciao! Tschüss! That's all. Thanks for watching. Tschüss!